Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal at kung minsan ay nasasaktan. Samahan niyo po akong muli sa isang kwentong magpapaalala sa atin ng lakas na matatagpuan sa gitna ng pinakamatinding pagsubok ng buhay. Gaano katagal kayang magtiis ng isang babae sa ngalan ng pag-ibig? Hanggang saan ang hangganan ng kanyang pagpaparaya bago niya matantong ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pagmamahal para sa kanyang sarili? Mabagal at maingat ang bawat hiwa ni Sinag sa mga gulay. Ang ritmikong tunog ng kutsilyo sa sangkalan, ang tanging maririnig sa malawak na kusina ng ang tahanang silangan. 10 taon na siyang gumigising at natutulog sa bahay na ito. Isang pamanang iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Ngunit hanggang ngayon, pakiramdam niya ay isa lamang siyang bisita. Isang bisitang kailangang laging kumilos ng tama. Pinaghalong asim at sarap ng sinigang na baboy ang nagsimulang pumuno sa hangin. Ito ang paborito ni Rocco. Sana, sa pagkakataong ito, ay tama ang kanyang timpla. Sana, kahit paano, ay mapansin siya. Amoy pa lang, alam ko ng matabang. Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangang lumingon ni Sinag. Kilala niya ang boses na yon, ang bigat ng bawat salita. Pumasok si Amparo, ang kanyang biyenan, na may nakakunot na noo at mga matang mapanuri. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa iyo na lakasan mo ang pampalasa? Ang anak ko, nagtatrabaho buong araw. Pag-uwi niya, isang pagkaing walang lasa ang ihahain mo? Tinitimplahan ko pa lang po, Mama. Mahinang sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kaldero. Lumapit si Amparo sa lababo at kinuha ang basahan. Inamoy niya ito at inismiran bago ibinato sa sahig malapit sa paanan ni Sinag. At itong basahan amoy lumana. Ang sahig, malagkit pa rin. Ano bang ginagawa mo buong araw, Sinag? Nakatunga nga? Automatikong yumuko si Sinag upang damputin ang basahan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang pamilyar na kahihiyan. Hindi siya sumagot. Natutunan niya sa loob ng 10 taon na ang katahimikan ang pinakamabilis na paraan upang matapos ang anumang argumento. Ilang sandali pa, narinig nila ang ugong ng sasakyan ni Rocco. Isang bahagi ng puso ni Sinag ang umasa, isa namang bahagi ang kinabahan. Pumasok si Rocco sa bahay, dala ang pagod ng maghapon sa opisina. Agad siyang sinalubong ng halik ni Amparo. Anak, mabutit dumating ka na. Tingnan mo ang asawa mo, mukhang pagod na pagod sa wala namang ginagawa. Ngumiti si Sinag at lumapit sa asawa upang kunin ang briefcase nito. Rocco, kumusta ang araw mo? Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa hawakan, bahagyang iniwas ni Rocco ang briefcase. Hayaan mo na, baka madumihan mo pa, sabi nito sa walang emosyong boses bago dumiretso sa sala. Naiwan si Sinag na nakabiti ng kamay sa hangin. Ang mga salitang yon, kahit gaano kaswal na binitiwan, ay tumusok sa kanyang puso. Habang naghahanda siya ng hapunan, nagring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina, si Luningning. Agad niyang pinunasan ang kanyang kamay at sinagot ito. Pilit na pinasasaya ang kanyang boses. Nay, kumusta po kayo? Ayos lang ako, anak. Ikaw, kumusta ka riyan? Napatawag lang ako. Baka sa Sabado ay mabisita kita. Namimiss na kita. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Isang tunay na ngiti. Ang una sa buong araw. Talaga po, Nay? Sige po, excited na akong makita kayo. Oh, sige na. Maghahapunan na siguro kayo. Ibababa ko na. Mahal kita, anak. Mahal ko rin po kayo, Nay. Pagkababa ng telepono, dahan-dahang nawala ang nangiti ni Sinag. Ang panandaliang saya ay napalitan ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Pumanhik siya sa kanilang silid-tulugan at humarap sa salamin. Sino ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya? Ang mga mata niyang dati puno ng pangarap
at pag-asa ay ngayoy nanlalalim sa pagod at kalungkutan. Ang balat na dati makinis ay tila naging kulay abo. Nawala na ang kislap, nawala na ang sinag na kilala niya. Ito na ba ang naging kapalit ng pag-ibig na inakala niyang magiging kanlungan niya? Bigla, narinig niya ang boses ni Amparo mula sa sala. Kausap ang kararating lang na si Selena. Ang kanilang mga salita ay malinaw na umabot sa kanyang kinaroroonan. Mga salitang hindi para sa kanyang pandinig, ngunit tiyak na tungkol sa kanya. Darating na naman ang pulubing iyon. Sa Sabado, sabi ni Amparo. Puno ng pagkadiri ang boses. Ang nanay ni Sinag. Ano na namang gagawin niya dito, Mama? Sagot ni Selena. Dagdag palamunin. Dumating ang Sabado, nadala ang sinag ng araw at ang bigat ng dibdib ni Sinag. Ang bawat paghahanda niya sa bahay ay tila isang dasal. Sana maging maayos ang lahat. Sana maging maganda ang araw na ito. Sana, kahit ngayon lang, ay maramdaman ng kanyang ina na ito'y malugod na tinatanggap. Nang tumigil ang tricycle sa tapat ng gate, mabilis na lumabas si Sinag. Naroon ang kanyang ina, si Luningning, bit-bit ang isang bayong na puno ng mga pasalubong mula sa probinsya. Ang mga ngiti sa kanyang mukha ay kasing liwanag ng araw at sa isang saglit, gumaan ang pakiramdam ni Sinag. Anak! Bati ni Luningning. Ang yakap nito'y mahigpit at puno ng pananabik. Abay lalo kang gumaganda. Kayo rin po, Nay. Halik kayo. Pumasok po tayo. Masayang sabi ni Sinag, kinuha ang bayong. Amoy pa lang nito, pinaghalong biko, suman at manggang hinog, ay tila gamot sa kanyang nangungulilang puso. Ngunit pagpasok pa lang nila sa pinto, ang init ng pagbati ay agad na pinalitan ng malamig na hangin mula sa sala. Nakaupo roon si Amparo at Selena. Ang kanilang mga muka ay walang bakas ng anumang galak. Magandang hapon po. Magalang na bati ni Luningning. Oh, nandyan ka na pala. Walang ganang sagot ni Amparo. Ang mga matay hindi man lang tumitingin, nakatutok sa telebisyon. Masayang inilapag ni Sinag ang mga pasalubong sa mesa. Mama, Selena, may dala po si Nanay na kakanin. Paborito niyo po ito, di ba? Tiningnan ni Selena ang laman ng bayong na para bang ito'y isang bagay na nakakadiri. Naku, Ate Sinag, salamat na lang. I'm on a diet. Puro carbs yan. Itinuon niya ang pansin sa kanyang telepono na tila mas mahalaga pa kaysa sa taong kaharap. Naramdaman ni Sinag ang pag-urong ng nangiti sa mukha ng kanyang ina. Hinawakan niya ito sa braso. Hayaan mo na sila. Nay, ako, kanina ko pa ito gustong kainin. Tara po, ipagtitimpla ko kayo ng kape. Habang nasa kusina sila, narinig nila ang boses ni Amparo. Luningning, iha. Tawag nito sa boses na matamis, ngunit may pahiwatig ng utos. Kung hindi ka naman pagod, baka naman maaari mong bunutin yung mga damo sa hardin? Sumasakit ang likod ko at itong si Sinag mukhang nakalimutan na naman. Naramdaman ni Sinag ang pag-iinit ng kanyang mga tainga. Ang araw ay tirik na tirik. Mama, ako na lang po ang gagawa niyan mamaya. Hindi anak, ayos lang. Mabilis na sagot ni Luningning na ayaw maging sanhi ng anumang gulo. Kaya ko naman, sandali lang yon. At sa kabila ng pagpipigil ni Sinag, lumabas ang kanyang ina sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw at nagsimulang magbunot ng damo. Pinanood siya ni Sinag mula sa bintana ng kusina. Ang bawat piraso ng damong binubunot ni Luningning ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang sariling puso. Ang hapunan ay isang tahimik na pagdurusa. Si Rocco ay umuwi na, ngunit ang presensya niya ay lalo lang nagpalala sa sitwasyon. Kinausap niya ang kanyang ina at kapatid tungkol sa trabaho, sa politika, sa mga bagay na alam niyang walang kinalaman ang kanyang biyenan. Hindi niya man lang tinapunan ng tingin si Luningning. Bawat subo ni Sinag ay tila may kasamang buhangin. Pagkatapos ng hapunan,
Habang naghuhugas si Sinag ng mga plato, tahimik na lumapit si Luningning sa kanya. Ang mga kamay nitong nagtrabaho sa bukid at sa hardin kanina ay marahang humaplos sa kanyang likod. "Anak!" bulong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba talaga dito?" Ang simpleng tanong na yon ay tila isang malaking batong bumara sa lalamunan ni Sinag. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang umiling. Gusto niyang humagulgol sa balikat ng kanyang ina at sabihing pagod na siya. Ngunit walang salitang lumabas. Isang pilit ng ngiti lang ang naisukli niya. "Opo, Nay, ayos lang po ako." Pagsisinungaling niya. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Luningning. Alam niyang hindi totoo, ngunit hindi na niya pinilit pa. Hinawakan na lang niya ng mahigpit ang kamay ng anak. Bago sila matulog, muling tinawag ni Amparo si Luningning mula sa sala. "Luningning, bago ka mamahinga, pakipunasan naman itong mga palamuti sa aparador. Masyado nang maalikabok, baka mahika ang mga apo ko sa hinaharap." Walang reklamong sumunod si Luningning. Kumuha siya ng basahan at sinimulang punasan ang bawat porselana at babasagin. Nakatayo si Sinag sa may pintuan ng kusina. Pinapanood ang kanyang matandang ina na pinagsisilbihan ang mga taong dapat ay itinuturing siyang pamilya. Sa pag-abot ni Luningning sa isang malaking hurnong gawa sa sining na nakapatong sa pinakatuktok ng aparador, bahagya siyang nawalan ng balanse. Ang kanyang siko ay sumagi sa gilid nito. Sa isang iglap, ang hurno ay gumiwang, nahulog mula sa istante, at bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Isang nakabibinging tunog ng nababasag na luwad ang pumunit sa katahimika. Ang katahimikang sumunod sa pagbasag ng hurno ay mas nakabibingi kaysa sa mismong ingay. Tila huminto ang oras. Nanigas si Luningning sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga matay ng lalaki sa takot. Nakatitig sa mga pira-pirasong luwad at sa kulay abong alikabok na kumalat sa makintab na sahig. At pagkatapos, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na matinis, puno ng hindi kapaniwalang lagim na nagmula kay Amparo. Hindi! Ang sigaw na yon ay tila isang senyales. Mula sa itaas, narinig ni Sinag ang mabilis na mga yabag ni Rocco. Lumabas si Selena mula sa kanyang kwarto. Lahat sila ay dinala ng tunog sa sala. Unang nakita ni Rocco ang tanawin. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa namumutlang mukha ni Luningning, sa nanginginig na si Amparo, at sa wakas, sa mga basag na piraso sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Anong nangyari? Halos pabulong niyang tanong, ang boses ay nanginginig. Lumuhod siya, ang kanyang mga kamay ay umabot sa mga piraso na para bang sinusubukang buuin muli ang mga ito. Ngunit ang kanyang mga daliri ay huminto. Bago pa man dumampi, nanginginig sa ere, habang nakatingin sa pinong alikabok na ngayoy nakahalo na sa alikabok ng sahig. Ang abo? Sabi ni Rocco. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa hangin. Ang abo ni Papa. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula kay Selena at Amparo. Tumingin si Sinag sa kanyang ina na ngayon ay tila naubusan ng dugo. Ang mga kamay ay nanginginig na nakatakip sa bibig. Ang hurno. Hindi lang yon isang palamuti. Ang kalungkutan sa mga mata ni Rocco ay mabilis na napalitan ng isang apoy. Isang nagngangalit na apoy ng galit. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Sinag o sa kanyang ina, kundi direkta kay Luningning. Anong ginawa mo? Kalmado ngunit puno ng panganib niyang tanong. Anak, hindi ko sinasadya. Nagsusumamong sabi ni Luningning. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pinupunasan ko lang. Pinupunasan? Umalingaw-ngaw ang boses ni Rocco sa buong bahay. Ang tanging alaala
na naiwan sa amin ni Papa. Ang lugar kung saan siya dapat ay payapang nagpapahinga, winasak mo dahil lang sa paglilinis? Rocco, tama na! Pakiusap ni Sinag. Humakbang siya paharap. Sinusubukang pumagitna. Aksidente lang ang lahat. Ngunit si Rocco ay tila hindi siya naririnig. Ang lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang sama ng loob na naipon, ay nakatuon sa isang babaeng walang kalaban-laban. Lumapit siya kay Luningning. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng puot. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mismong mukha ng matanda. Wala ka nang ginawang tama. Mula nang dumating ka dito, wala kang ibang dinala, kundi kamalasan. At ngayon ito? Patawarin mo ako, iho. Patawad. Humahagulgol na si Luningning. At doon, sa gitna ng pagtangis ng kanyang ina, sinabi ni Rocco ang isang salitang tuluyang wawasak sa lahat. Isang salitang binitiwan niya ng may buong bigat at pagkasuklam. Tanga! Huminto ang mundo ni Sinag. Hindi na niya narinig ang pag-iyak ni Amparo o ang mga panunumbat ni Selena. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina. Puno ng hiya, puno ng takot, puno ng sakit. Ang babaeng nag-aruga sa kanya. Nagpalaki sa kanya ng may buong pagmamahal. Ngayon ay niyuyurakan ang pagkatao sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Sa sandaling iyon, may pumutok sa loob ni Sinag. Isang bagay na matagal nang may lamat, matagal nang basag, ngunit ngayon lang tuluyang gumuho. Ang 10 taon ng pagtitiis, ng pagpaparaya, ng pagpapakumbaba, lahat ay naglaho. At sa mga guho na yon, may isang bagay na tumindig, matigas, malamig, at hindi na muling yuyuko. Nawala ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, mas mapanganib, isang malamig na determinasyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, lumakad siya ng may katahimikan at kapanatagan na hindi pa nakikita sa kanya ng pamilya Monteverde. Marahan niyang hinawakan ang braso ng kanyang ina. Halika na po, Nay, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang emosyon. Tapos na po ito. Inalalayan niya ang kanyang nanginginig na ina, palayo sa sala, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa mga salitang tumagos hanggang buto. Dinala niya ito sa silid ng mga bisita at isinara ang pinto. Marahang ikinasa ang trangka. Nang maiupo na niya ang kanyang ina sa kama, hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig habang binubuksan niya ang kanyang contacts. Nag-scroll siya pababa, lampas sa mga pamilyar na pangalan, hanggang sa mahanap niya ang isang entry na matagal na niyang itinago para sa araw na ito. Attorney De Leon. Pinindot niya ang numero at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok sa takot, kundi sa isang bagong layunin. Kinabukasan, ang tahanang silangan ay binalot ng isang mabigat at hindi magandang katahimikan. Walang nag-uusap, bawat kilos ay maingat, bawat tingin ay puno ng kahulugan. Ang pamilya Monteverde ay kumikilos na parang hindi nakikita si Sinag at ang kanyang ina, na para bang sila'y mga multo sa sarili nilang pamamahay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang pagwawalang bahala ay hindi na nakasakit kay Sinag. Sa halip, binigyan siya nito ng kalayaang kailangan niya. Pagkatapos ng isang simpleng almusal na sila lang ng kanyang ina ang nagsalo, hinalikan ni Sinag si Luningning sa noo. Nay, may pupuntahan lang po ako sandali. Mamamalengke lang po ako. Isang kasinungalingan. Ito ang unang kasinungalingan sa loob ng 10 taon na binitiwan niya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang layunin. Walang nagtanong nang lumabas siya ng pinto. Walang pumigil. Para sa kanila, isa lamang siyang utusan na gagawa ng kanyang pang-araw-araw na gawain.
Ngunit hindi sa palengke nagtungo ang mga paa ni Sinag. Dinala siya nito sa isang lumang gusali, sa bayan, sa isang maliit na opisina na amoy ng mga lumang papel at libro. Sa pinto, nakasulat ang isang pangalan, Atty. Ricardo de Leon. Sumalubong sa kanya ang isang matandang abogadong may buhok na kulay abo at mga matang puno ng awa at karunungan. Pinaupo siya nito at pinakinggan ng walang paghuhusga. Nanginginig sa simula, isinalaysay ni Sinag ang lahat. Ang 10 taon ng paninikil, ng masasakit na salita, ng pagwawalang bahala, at sa huli, ang insidente noong nakaraang gabi, ang pagkasira ng hurno, ang pagyurak sa dangal ng kanyang ina. Nang matapos siya, si Atty. De Leon ay tumango ng marahan. Kinuha nito ang isang makapal na folder mula sa isang cabinet. Hija, noong ipinamana sa iyo ng iyong mga magulang ang bahay na yan, sila ay lumapit sa akin upang siguruhing mapoprotektahan ang iyong kinabukasan. Paliwanag ng abogado. Ang boses ay mahinahon. Binuksan nito ang folder at ipinakita kay Sinag ang isang dokumento, ang titulo ng lupa. Ayon sa batas, ang anumang ari-arian na nakuha mo bago ka pa man ikasal, lalo na kung ito ay pamana, ay tinatawag na paraphernal property. Naguguluhang tumingin si Sinag. Ano po ang ibig sabihin niyo, attorney? Ngumiti ang matanda, isang nangiting nagbibigay kapanatagan. Ibig sabihin, ang pagmamay-ari ng bahay at lupa ay sayo lamang. Walang legal na karapatan ang asawa mo o ang kanyang pamilya dito. Ito ay sayo. Ikaw ang may kapangyarihang magpasya kung sino ang maninirahan dito. Ang mga salita ng abogado ay tumagos kay Sinag na parang isang kidlat. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. 10 taon siyang nag-akalang nakikisilong lang siya, na ang bubong sa taas ng kanyang ulo ay isang pabor mula sa pamilya ng kanyang asawa. Ngayon, nalaman niyang siya pala ang may-ari ng pundasyon, ng mga pader, ng mismong bubong. Siya pala ang may hawak ng susi. Ang bahay na ito, sa mata ng batas, ay sa iyo at sa iyo lamang, Hija. Pag-uulit ni Atty. De Leon na tila binabasa ang pagbabago sa mukha ni Sinag. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Sinag. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Pinaliwanag ng abogado ang mga hakbang na maaari niyang gawin. Isang formal na demand letter para lisanin ang property, ang proseso ng pagbebenta kung gugustuhin niya. Bawat salita ay tila isang bloke na bumubuo ng isang tulay patungo sa isang bagong buhay. Paglabas ni Sinag sa opisina, tila nag-iba ang lahat. Ang sikat ng araw ay mas maliwanag. Ang hangin ay mas sariwa. Tumingala siya at hinayaan ang init na dumampi sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nasa panig niya ang katotohanan. Nasa panig niya ang batas. Naglakad siya pa uwi, hindi na bilang isang asawang takot, kundi bilang isang may-ari ng tahanan na babawiin ang kanyang pag-aari. Ang kanyang mga hakbang ay mas matatag. Ang kanyang ulo ay mas mataas. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Rocco sa may pinto. Ang galit sa mukha nito kagabi ay napalitan ng isang anyo ng pagod na pagsisisi. Isang taktikang pamilyar na kay Sinag. Sinag, saan ka galing? Malumanay nitong tanong. Nag-alala ako. Hindi sumagot si Sinag. Tinitigan niya lang ito. Makinig ka, sabi ni Rocco. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay, ngunit umiwas siya. Tungkol kagabi. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin si Papa. Nabigla lang ako, pero tapos na yon. Ang mahalaga, ayusin natin to. Nagpatuloy si Sinag sa paglakad papasok, ngunit humarang si Rocco. May isang kondisyon lang ako, Sinag, sabi nito. At sa isang iglap,
Bumalik ang dating tono ng pag-uutos sa kanyang boses. Para magkaayos na tayong lahat, kailangan mo nang pauwiin ang nanay mo. Siya ang punot dulo ng gulong ito. Huminto si Sinag. Hinarap niya ang kanyang asawa. At sa pagkakataong ito, walang bakas ng takot o sakit sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at matatag na kapayapaan. May mga bagay na magbabago, Rocco. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. At sisimulan natin ngayon. Iniwan niya si Rocco na nakatayo roon, naguguluhan at bahagyang kinakabahan sa babaeng hindi na niya kilala. Para kay Rocco, ang katahimikan sa bahay ay isang nakakairitang ingay. Sanay siyang pag-uwi niya ay may aabutan siyang sinag na ngingiti, kukuha ng kanyang gamit, at magtatanong tungkol sa kanyang araw. Ang ritual na yon, ang maliit na serbisyong yon, ay tanda ng kaayusan sa kanyang mundo. Ngunit sa loob ng 2 araw, ang sumasalubong sa kanya ay isang malamig na bahay at isang asawang tila estranghero. Nag-iinarte, bulong niya sa sarili habang malakas na inilapag ang briefcase sa mesa. Ang mga salita ni Sinag, may mga bagay na magbabago, ay umuulit-ulit sa kanyang isip na tila isang hamon. Akala niya ay isa lamang itong pagtatampo na lilipas din kapag napagod na. Ngunit mali siya. Naglakad siya patungo sa hapagkainan. Ang tiyan ay nagrereklamo na sa gutom. Automatiko ang kanyang pag-asa na makita ang mga pagkaing inihanda para sa kanya. Ngunit wala. Ang mesa ay walang laman, malinis, at tila nanunuya sa kanyang pagod. Napakunot ang kanyang noo. Sa 10 taon nilang pagsasama, ngayon lang ito nangyari. Kahit kailan ay hindi siya pinabayaan ni Sinag pagdating sa pagkain. Sinag? Tawag niya? Ang boses ay may bahid na ng inis. Ang kanyang tawag ay umalingaw-ngaw sa kabahayan, sinasagot lamang ng alingaw-ngaw. Umakyat siya sa kanilang silid-tulugan. Ang mga hakbang ay pabigat ng pabigat. Inaasahan niyang makikita roon si Sinag. Marahil ay nagtutupi ng damit o nag-aayos ng kama. Ngunit wala rin ito. Ang una niyang napansin ay ang ayos ng kama. Tanging ang kanyang unan ang naroon. Ang unan ni Sinag, kasama ang paborito nitong kumot, ay wala na. Parang may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang aparador. Ang kalahati nito, ang bahagi kung saan masinop na nakasabit ang mga damit ni Sinag, ay halos walang laman. Tanging mga hanger na nakabitin ang naroon, mga saksi sa isang tahimik na pag-alis. Hindi ito pag-alis sa bahay, kundi pag-alis sa kanilang pinagsamahan sa loob ng silid. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Rocco. Hindi ito takot na baka iwan siya. Ito ay ang pagkalito ng isang haring biglang natuklasan na ang kanyang reyna ay nagtayo ng sarili nitong pader sa loob mismo ng palasyo. Natagpuan niya ang kanyang ina at si Selena sa sala. Komportableng nanonood ng telebisyon na para bang walang nagbago sa mundo. "Ma, nakita niyo ba si Sinag?" Tanong niya. Hindi maitago ang pagkainis. Baka nasa kwarto ng nanay niya. Walang ganang sagot ni Amparo. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen. Mula pa kahapon, halos hindi na lumalabas ang dalawang yan. Nagkukulong. Tiyak na nilalason ng babaeng iyon ang isip ng asawa mo. Umupo si Rocco sa tabi ng ina. Hinilot ang kanyang sentido. Hindi ko na maintindihan, ma. Hindi naman siya ganito dati. Isang horno lang ang nabasag, pero ang laki-laki na ng gulo. Hindi lang yun basta horno, anak. Mariing sabi ni Amparo. Sa wakas ay ibinaling ang atensyon sa kanya. Iyon ang iyong ama, at ang nanay niya ang may kasalanan. Dapat lang naturuan ng leksyon ang asawa mo. Huwag mong masyadong bigyan ng mukha. Hayaan mo siya. Kapag nagutom yan at napagod, babalik din yan sa dati. Sinubukan ni Rocco na paniwalaan ang sinabi ng ina. Iyon ang lohika na nakasanayan niya. Ngunit may isang bahagi sa kanya
na nababagabag. Nagpasya siyang tapusin na ang drama na ito. Kailangan niyang ibalik ang kontrol. Tumayo siya at naglakad patungo sa silid kung saan alam niyang naroroon si Sinag. Kumatok siya ng marahan. Sinag? Mag-usap tayo. Walang sagot. Sinag, buksan mo ang pinto. Sabi niya, mas malakas na ngayon. Sinusubukang gamitin ang awtoridad sa kanyang boses. Hindi ito paraan para ayusin ang problema. Katahimikan pa rin. Hinawakan niya ang seradura at pinihit ito. Nakalock. Tila isang sampal sa kanyang muka. Ang pagkatantong nilockan siya ng pinto ng sarili niyang asawa sa sarili niyang bahay. Ano bang problema mo, Sinag? Buksan mo sabi to. Sigaw niya. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Wala pa ring sagot. Natalo at napahiya bumalik siya sa sala. Ilang sandali pa, isang tunog ng doorbell ang bumasag sa tensyon. Nagkatinginan sila. Isang delivery man ang nasa labas, may hawak na isang brown na sobre. Para po kina Mr. and Mrs. Rocco Monteverde. Sabi ng lalaki, kinuha ito ni Rocco nagtataka. Wala siyang inaasahang sulat. Tiningnan niya ang sobre. Sa kaliwang sulok sa itaas, may nakatatak na logo, isang timbangan ng hustisya at isang pangalan ng isang law firm na hindi pamilyar sa kanya. Ano yan, kuya? Tanong ni Selena. Hindi ko alam, sagot ni Rocco. Ang kanyang pagkalito ay mas lumalim. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Ang isip ay nagtatanong kung ano ang posibleng laman nito. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Amparo ang pagbabago ng anyo sa mukha ng kanyang anak. Ang pagkalito ni Rocco ay dahan-dahang napalitan ng di paniniwala at pagkatapos ng isang blangkong pagkagulat. Para kay Amparo, ito ay isang nakakainis na kahinaan. Ano ba yan, Rocco? Para kang nakakita ng multo. Sabi niya, sabay abot sa papel. Akin na nga yan. Baka kung anong scam lang yan na magpapaniwala sa'yo. Hinablot niya ang sulat mula sa kamay ni Rocco bago pa man ito makapalag. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakalimbag na salita. Sa una, ang kanyang noo ay nakakunot sa pagkalito. Office of Attorney Ricardo de Leon. Basa niya sa sarili. Ano yan, Mama? Usisa ni Selena na lumapit na rin. Hindi sumagot si Amparo. Ibinaba niya ang tingin sa katawan ng sulat. Habang nagbabasa siya, isang mapanuyang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ano ba to? Tumawa siya ng malakas. Isang tawang walang saya. Isang biro. Isang napakalaking biro. Ano nga yan? Muling tanong ni Selena na ininip. Itinaas ni Amparo ang sulat at nagsimulang basahin ito ng malakas. Ang bawat salita ay puno ng paghamak. Formal na abiso at pinal na utos na lisanin ang pag-aari. To Mr. Rocco Monteverde, Mrs. Amparo Monteverde, and Ms. Selena Monteverde, kayo ay formal na inuutusan na lisanin ang nasabing property sa loob ng 30 araw mula sa pagkatanggap ng sulat na ito. Humalakhak si Selena. Ano? Nababaliw na ba siya? Pinapaalis niya tayo sa sarili nating bahay? Ito ang pinakamalaking kalokohan na nabasa ko. Dagdag ni Amparo, nilukot ang papel sa kanyang kamay. Akala niya ba, pagkatapos niyang magkulong sa kwarto, ay may karapatan na siyang mag-utos? Ang babaeng yan, kailangan ng turuan ng leksyon. Ngunit si Rocco ay nanatiling tahimik. Ang kanyang muka ay seryoso. Mama, may nakasulat pa dyan. Sabi niya, ang boses ay mababa. Tungkol sa paraphernal property. Sa gitna ng kanilang pagtatawanan, isang tunog ang pumutol sa lahat. Ang marahang pag-click ng trangka ng pinto mula sa silid ng mga bisita. Dahan-dahan, bumukas ang pinto. Lumabas si Sinag. Hindi ito ang Sinag na kilala nila. Ang babaeng nakatayo sa kanilang harapan ay hindi na nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang mga mata
ay hindi na umiiwas. Sa halip, ito ay kalmado, malamig, at nakatitig ng diretso sa kanila. Sa likod niya ay ang kanyang ina, si Luningning, na may determinasyon din sa mukha. Hindi yan biro, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay payapa, ngunit matatag, pumuputol sa ere na parang isang kutsilyo. Totoo ang lahat ng nakasulat dyan. At sino ka para utusan kami? Sigaw ni Amparo. Ang tawa niya ay napalitan na ng galit. Asawa ka lang ng anak ko. Nakikitira ka lang dito. Diyan po kayo nagkakamali, sagot ni Sinag. Ang kanyang kalmadong boses ay mas lalong nagpangit-ngit sa kalooban ni Amparo. Ang bahay na ito ay ipinamana sa akin ng aking mga magulang. Sa mata ng batas, ito ay sa akin. At ako ang magpapasya kung sino ang titira dito. Batas? Umismid si Amparo. Wala akong pakialam sa batas. Sa isang iglap ng purong galit, sumugod si Amparo papalapit kay Sinag. Ang kamay ay nakaamba, handang manakit. Ngunit bago pa man ito makalapit, mabilis na humarang si Luningning sa pagitan nila. Sinalo ang tingin ng biyenan ng kanyang anak nang walang takot. Huwag mong sasaktan ang anak ko, mariing sabi ni Luningning. At sino ka para pigilan ako, matandang pulubi? Ginagawa mo ba to dahil lang sa isang walang kwentang garapon? Desperadong sigaw ni Selina. Ang kanyang pagkalito ay naging akusasyon. Ganon ka kababaw. Sa wakas, ibinaling ni Sinag ang kanyang malamig na tingin kay Selina. Isang bakas ng sakit ang gumuhit sa kanyang mukha, ngunit agad itong nawala. Hindi, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito dahil sa garapon. Tumingin siya sa kanilang lahat, kay Selina, kay Rocco, at sa huli, kay Amparo. Ginagawa ko to dahil sa 10 taon. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanila na parang isang malaking sampal. Walang nakasagot. Ang bigat ng isang dekada ng panunumbat, ng pagwawalang bahala, at ng kalupitan ay bumagsak sa gitna ng sala. At sa katahimikang iyon, nang maubos na ang lahat ng salita at dahilan, ginawa ni Amparo ang huling bagay na alam niyang gawin para makuha ang simpatya. Humawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkukunwari. Rocco, ang puso ko, sabi niya. Ang boses ay nanghihina bago tuluyang bumagsak sa sahig na wala ng malay. Ang pagkahimatay ni Amparo ay ang unang bala sa isang digmaang hindi na idinadaan sa sigawan, kundi sa emosyonal na manipulasyon. Agad na dinaluhan ni Rocco at Selina ang kanilang ina. Ang kanilang pagkataranta ay isang perpektong pagganap para sa nag-iisang manonood na nais nilang kumbinsihin, si Sinag. Mama, Mama, gumising ka! Sigaw ni Selina. Ang mga luha ay mabilis na tumulo sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Sinag nang may pag-aakusa. Tingnan mo ang ginawa mo. Kapag may nangyaring masama kay Mama, kasalanan mo ito. Si Rocco naman ay binuhat ang kanyang ina at inihiga sa sofa. Tumawag ka ng ambulansya, Selina. Utos niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Sinag, puno ng panunumbat. Ngunit nanatiling hindi natitinag si Sinag. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang puso ay bumibilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. 10 taon niyang pinanood ang mga ganitong eksena. Alam niya ang pagkakaiba ng tunay na sakit sa isang palabas. Hindi niyo kailangang tumawag ng ambulansya, sabi ni Sinag. Ang boses ay matatag. Gisingin niyo lang siya gamit ang alcohol o kaya ay bigyan niyo ng kaunting espasyo para makahinga. Ang kanyang kalmadong tugon ay mas lalong ikinagalit ng magkapatid. Ngunit bago pa sila makasagot, marahang iminulat ni Amparo ang kanyang mga mata. Umuungol na tila galing sa isang malalim na pagkakatulog.
Sa sumunod na mga araw, ang bahay ay naging isang teatro ng pagdurusa. Si Amparo ay nanatili sa kanyang silid, tumatangging kumain, at palaging umuungol tungkol sa sakit ng kanyang dibdib at sa walang utang na loob niyang manugang. Si Selena naman ay naging kanyang tapat na alalay na bawat kilos ay ipinapamukha kay Sinag kung gaano kalaki ang kasalanan nito. Si Rocco ay nagpapabalik-balik sa pagitan ng pag-aalala sa ina at pagbibigay ng malamig na tingin kay Sinag. Sinubukan nilang lahat ng paraan. Pagmamakaawa, panunumbat, ngunit si Sinag, kasama ang tahimik na suporta ng kanyang ina, ay hindi nagpatinag. Ang digmaan ay umabot sa sukdulan isang hapon. Pumasok si Sinag sa kusina at nakita niya si Selena na may hawak na isang makapal na bunton ng mga sobrang may bintana. Ang mga ito ay mga bill. "O eto," sabi ni Selena. Sabay hagis ng mga sulat sa mesa sa harap ni Sinag. Ang mga papel ay kumalat, nagpapakita ng mga pulang selyo ng overdue notice. "Tingnan mo, Meralco, Maynilad, credit cards. Akala mo ba madali ang buhay? Akala mo ba dahil sa'yo ang bahay na ito, wala ka ng responsibilidad?" Tiningnan ni Sinag ang mga bill. Mga pangalan ni Rocco at Amparo ang nakasulat, mga utang na hindi niya alam. "Kung mayaman ka, kung sa'yo ang bahay na ito, bakit hindi mo bayaran ang mga ito?" Mapanuyang tanong ni Selena. Oo nga pala. Dahil wala ka namang pera, nakadepende ka pa rin sa amin, sa kapatid ko." "Hindi ito ang usapan, Selena," mahinahong sagot ni Sinag. Ang pagiging kalmado ni Sinag ang tuluyang sumira sa pagtitimpi ni Selena. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Hindi! Ito ang usapan, Sinag. Ito ang buhay na sinira mo. Alam mo ba kung sino ang dapat na pinakasalan ni Kuya? Si Clarissa, ang anak ng business partner ni Daddy. Mayaman, edukada, handa na ang lahat para sa kasal nila. Pero dumating ka." Humakbang si Selena palapit. Ang bawat salita ay isang punyal. "Iniwan ni Kuya ang lahat para sa'yo. Ang isang maginhawang buhay, isang kinabukasang sigurado. Ipinagpalit niya ang ginto sa isang bato na walang halaga. At anong ginawa mo? Sinira mo ang pamilya namin. Dahil sa'yo, nalugi ang negosyo. Dahil sa'yo, unti-unti kaming nawalan ng lahat. Kaya huwag kang umarte na parang biktima ka dito dahil ikaw ang salarin." Sa wakas, ang lahat ay naging malinaw. Ang galit, ang pagtrato sa kanya na parang basura, lahat ay nagugat sa pera. Sa nawalang pagkakataon, hindi siya minahal bilang isang manugang. Itinuring siyang isang malaking pagkakamali. Ang revelasyon ay masakit, ngunit ito rin ay nagpalaya sa kanya. Nawala ang huling hibla ng pag-aalinlangan, ang huling patak ng pagkakasala na nararamdaman niya. Bago pa man makasagot si Sinag, lumabas si Luningning mula sa kanyang silid. Narinig niya ang lahat. Lumapit siya sa kanyang anak at marahang hinawakan ito sa balikat. Tumingin siya kay Selena, hindi nang may galit, kundi nang may awa. "Hija," sabi ni Luningning sa malumanay na boses, "ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. At ang pag-ibig na kailangang isakripisyo para sa pera ay hindi tunay na pag-ibig." Ang simpleng katotohanan sa mga salita ni Luningning ay tila mas lalong nagpasiklab sa galit ni Selena na walang masabi at padabog na umalis. Nang gabing iyon, habang si Sinag ay nakaupo sa dilim ng kanyang pansamantalang silid, isang katok ang narinig niya sa pinto. Si Rocco. Pumasok ito, hindi nang may galit, kundi may isang anyo ng kalungkutan na hindi pa niya nakita dati. Umupo ito sa sahig, ilang talampakan mula sa kanya. Totoo ang sinabi ni Selena. Umpisa niya, ang boses ay mahinay-mahina. "Mayaman noon ang pamilya namin. At totoo, may iba akong dapat pakasalan. Pero pinili kita." Tumingin siya kay Sinag at sa unang pagkakataon,
Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Lumuhod siya sa harap ni Sinag, isang kilos na puno ng desperasyon. "Huwag mong gawin to, Sinag. Patawarin mo na ako sa lahat." Pakiusap niya. Ang boses ay basag. "Mahal na mahal kita." Ang mga salitang iyon. Mahal na mahal kita. 10 taon. 10 taon niyang hinintay na marinig ang mga salitang iyon. Mula kay Rocco nang may ganoong kasidhian, nang may ganoong pagpapakumbaba. At ngayong binitiwan na ang mga ito, hindi ito nagdulot ng saya, kundi ng isang mas malalim na sakit. Napakatarik ng presyo. Kailangan mo nang masira ang lahat bago subukang buuin muli. Iniwan ni Rocco si Sinag sa silid na may bigat ng isang desisyon na kailangan niyang gawin. Ang gabing iyon ay naging isang walang katapusang pag-iisip para sa kanya. Hindi siya makatulog. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagbabalik ng mga alaala. Naalala niya ang simula nila ni Rocco. Bago pa ang malaking bahay, bago pa ang pamilya Monteverde. Noong sila'y 2 lamang na nangangarap habang kumakain ng fishball sa tabi ng kalsada. Naalala niya ang tawa ni Rocco, isang tawang totoo at walang halong pag-aalala. Naalala niya kung paano nito hahawakan ang kanyang kamay at sasabihing, "Balang araw, Sinag, bibigyan kita ng buhay na mas maliwanag pa sa pangalan mo." Ang mga alaala ay matatamis na lason. Binubuhay nito ang pag-asang matagal na niyang ibinaon. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung ngayon na ang simula ng pagbabago? Paano kung ang pagpapatawad ang tunay na daan patungo sa kapayapaan na hinahanap niya? Ang pag-aalinlangan ay isang ahas na pumulupot sa kanyang puso, humihigpit sa bawat tanong. Ngunit kasabay ng matamis na alaala ay ang pait ng katotohanan, ang mukha ng kanyang ina habang tinatawag na tanga. Ang lamig sa mga mata ni Rocco sa tuwing ipinagtatanggol niya ang kanyang ina. Ang 10 taon ng pagtitiis na tila wala lang. Bumangon siya mula sa kama, uhaw at gulong-gulo ang isip. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid para kumuha ng tubig. Sa pagdaan niya sa sala, natigilan siya sa isang tanawin na tuluyang gumising sa kanya. Sa isang sulok, sa liwanag lamang ng buwan na tumatagos sa bintana, nakaupo ang kanyang ina, si Luningning. Hindi ito natutulog. Sa tabi nito ay isang maliit na bayong, ang parehong bayong na dala nito noong dumating. Tahimik nitong inilalagay sa loob ang iilang damit na dala nito, isinasaayos ng mabuti. Walang salita, walang reklamo, walang pag-iyak. Tanging isang tahimik na paghahanda, isang pagpapakita ng hindi matitinag na katapatan. Handa si Luningning na umalis, kasama niya anumang oras, nang walang tanong, nang walang pag-aalinlangan. Handa itong iwan ang lahat para samahan siya sa kawalan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa dilim. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay nag-usap. Sa mga mata ni Luningning, nakita ni Sinag ang sagot. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naninikluhod at humihingi ng tawad kapag huli na ang lahat. Ang tunay na pag-ibig ay tahimik na nananatili sa iyong tabi sa gitna ng pinakamatinding unos. Sa sandaling iyon, nawala ang ahas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay napuno ng isang malinaw at hindi matitinag na pagtanggap. Tumango si Sinag sa kanyang ina, isang tango ng pasasalamat at pangako. Bumalik siya sa kanyang silid, hindi na para mag-isip, kundi para kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng isang real estate broker na ibinigay sa kanya ni Attorney De Leon. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. "Hello?" Isang boses ng lalaki ang narinig niya. Huminga ng malalim si Sinag. "Magandang gabi po," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. "Ang pangalan ko po ay Sinag Alcantara. Tumatawag po ako dahil gusto ko pong ibenta ang bahay ko." Kinabukasan, isang lalaki mula sa real estate agency ang dumating.
Pagkatapos ng isang mabilis na pag-uusap at pagpirma ng mga papeles, iniabot nito kay Sinag ang isang malaking karatula. Gawa ito sa plastic na may makapal at pulang mga letra. For sale. Hindi niya inutusan ng lalaki na ilagay ito. Siya mismo ang kumuha. Dala-dala ang bigat ng karatula at ang bigat ng kanyang desisyon, lumabas siya ng bahay. Lumakad siya sa gitna ng hardin na minsan niyang inalagaan at sa harap mismo ng gate, sa lugar kung saan makikita ng lahat, buong lakas niyang itinayo ang karatula. Ang tunog ng pagbaon nito sa lupa ay isang deklarasyon. Huminga siya ng malalim at humakbang paatras. Tinitingnan ang kanyang gawa. For sale. 2 salita na kumakatawan sa kanyang kalayaan. Habang nakatayo siya roon, isang makintab na itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Bumukas ang pinto at isang pamilya ang bumaba. Isang mag-asawang mukhang mabait, kasama ang kanilang 2 anak. Tumingala sila sa bahay, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Sila ang unang mga potensyal na mamimili. At mula sa bintana ng sala, nakita ni Sinag ang 3 mukha, sina Rocco, Amparo at Selena. Nakatingin sa eksena, ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong gulat, di paniniwala at purong lagim. Ang araw ng pirmahan ay dumating. Ang hangin sa ang tahanang silangan ay mabigat, siksik sa mga salitang hindi masabi at sa galit na nag-aapoy. Kasama ni Sinag si Attorney De Leon at ang mag-asawang Bautista, ang pamilyang bibili ng bahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik, hindi alintana ang tensyon na sasalubong sa kanila. Pagdating nila sa pinto, bumungad sa kanila ang isang barikada. Hindi isang barikada ng mga muebles, kundi ng mga tao. Nakatayo roon sina Rocco, Amparo at Selena. Ang kanilang mga katawan ay isang pader na humaharang sa daan. Walang sino mang papasok sa bahay na ito. Mariing deklara ni Amparo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Si Attorney De Leon ay humakbang pasulong. Ginang Monteverde, wala na po kayong legal na karapatan na pigilan kami. Ang property na ito ay ibebenta ng legal na may-ari. May-ari? Tumawa ng mapakla si Amparo. Tumingin siya kay Sinag, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ikaw! Isang ahas na inalagaan ko sa aking sariling pamamahay. Walang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ito ang isusukli mo. Utang na loob? Mahinahong sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay hindi tumaas. Ngunit ang bawat salita ay may bigat. Ang utang na loob po ba ay nangangahulugang kailangan kong isuko ang aking pagkatao? Kailangan ko pong hayaan na yurakan ninyo ang aking ina? Ang 10 taon ng pagsisilbi, hindi po ba yun sapat na kabayaran? Ang kapal ng mukha mo, singit ni Selena na may mapanuyang ng ngiti. Saan ka pupulutin kapag umalis ka dito? Babalik ka sa probinsya ninyong walang-wala? Good luck sa'yo. Tingnan natin kung ang kalayaan mo ay makakain mo. Mas gugustuhin ko pang kumain ng kamote sa isang payapang dampa kaysa kumain ng litson sa isang kulungang ginto. Sagot ni Sinag. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Sa wakas, si Rocco ang nagsalita. Ang kanyang mukha ay isang magulong larawan ng pakiusap at pagbabanta. Sinag, pakiusap, sabi niya. Ang boses ay malambing ngunit may pilit. Huwag mong ituloy ito. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Huwag mong itapon ang pamilya natin. Tumingin si Sinag ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang pamilya Rocco ay nagdadamayan, nagtutulungan, nagmamahalan. Ang pamilya ay hindi naninira, hindi nang aapi, at hindi nananahimik habang ang isa ay nasasaktan. Pagsisisihan mo to, Sinag, banta ni Rocco. Ang kanyang pagtitimpi ay nawawala na. Tandaan mo yan. Hindi, matatag na sagot ni Sinag.
Ang tanging pagsisisihan ko ay ang hindi ko paggawa nito ng mas maaga. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandali. Ang huling salita na kailangan niyang bitawan, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Ang bahay na ito, simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan na nilikha ng kanilang pagtatalo. Hindi ito naging tahanan. Sa simula, akala ko oo. Pero sa paglipas ng panahon, naging kulungan ito. Isang magandang kulungan, pero kulungan pa rin. At ngayon, tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Pinalalaya ko na ang sarili ko. Pagkasabi noon, lumingon siya kay Atty. De Leon at sa mag-asawang Bautista. Pasensya na po kayo sa abala. Dito na lang po tayo sa labas. May dala po ba kayong mesa? Natigilan ang pamilya Monteverde. Hindi nila inaasahan iyon. Sa tulong ng driver ng mga Bautista, isang maliit na natitiklop na mesa at mga upuan ang inilabas mula sa sasakyan at inilagay sa gitna mismo ng hardin. Sa ilalim ng puno ng manggana, tanim pa ng ama ni Sinag. Umupo si Sinag sa mesa. Inilatag ni Atty. De Leon ang mga kontrata. Ang pamilya Monteverde ay naiwang nakatayo sa may pinto. Mga estatuwang puno ng pagkatalo. Walang nagawa, kundi panoorin ang huling eksena ng kanilang buhay sa bahay na yon. Kinuha ni Sinag ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Bago niya ilapat ang dulo nito sa papel, tumingala siya at tiningnan ang bahay sa huling pagkakataon. Isang tahimik na paalam. At pagkatapos, pumirma siya. Ang marahang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang malakas na kampana sa katahimikan ng hapong yun isang tunog ng pagsasara ng isang pinto, isang tunog ng pagbubukas ng isang bago, isang tunog ng kalayaan. Nang matapos ang lahat at nakamayan na niya ang mga bagong may-ari, tumayo na siya para umalis. Habang naglalakad siya palayo, kasunod ang kanyang ina, isang boses ang pumigil sa kanya. Sinag! Lumingon siya. Nakatayo roon si Rocco, mag-isa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay blanko. Ang galit at pakiusap ay napalitan ng isang malalim at nakapangingilabot na kawalan. Kailan mo ako huling minahal, Sinag? Tanong niya. Ang boses ay mahina, na halos ano rin ng hangin. Kailan mo ako huling minahal, Sinag? Ang tanong ni Rocco ay naiwan sa hangin, isang multo ng nakaraan na hindi na kailangan pang sagutin. Habang naglalakad si Sinag palayo sa bahay na yon, palayo sa lalaking yon, alam niya ang sagot sa kanyang puso. Hindi ito isang partikular na araw. Ang pag-ibig ay hindi namamatay na parang isang kandilang biglang hinipan. Ito ay namamatay na parang isang halaman na hindi diniligan. Unti-unti, dahon sa dahon, hanggang sa ang natira na lang ay tuyong lupa. Makalipas ang isang linggo, bumalik sina Sinag at Luningning sa ang tahanang silangan sa huling pagkakataon. Ang araw ng pag-alis ng pamilya Monteverde ay tapos na. Ang bahay ay walang laman. Tahimik. Pagpasok nila, ang katahimikan na sumalubong sa kanila ay ibang-iba na. Hindi ito ang mabigat na katahimikan ng takot, kundi ang magaan na katahimikan ng kawalan. Ang mga muebles ay wala na. Nag-iwan ng mga bakas at mas mapusyaw na kulay sa mga pader at sahig kung saan sila dating nakalagay. Mga multo ng isang buhay na tapos na. Naglakad si Sinag sa gitna ng sala. Ang kanyang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. Walang luha, walang panghihinayang. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at hindi maipaliwanag na kapayapaan. Para tayong bumalik sa simula, sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay marahan habang tinitingnan ang paligid. Ngumiti si Sinag. Mas maganda pa po sa simula, Nay, dahil ngayon, alam na natin ang daan palabas. Sama-sama silang naglakad sa bawat silid. Ang kusina, kung saan hindi mabilang na pagkain ang inihanda niya para sa mga taong hindi siya pinahalagahan, ang hardin
kung saan pinagdamuhan ang kanyang ina at ang kanilang dating silid-tulugan na ngayon ay isang kwadradong espasyo lamang na puno ng alaala at sikat ng araw. Hindi sila nag-usap tungkol sa nakaraan. Sa halip, pinag-usapan nila ang hinaharap. Ano kayang masarap na unang lutuin sa bago nating lilipatan? Tanong ni Luningning. Kahit ano po. Nay, kahit tuyo at sinangag lang, basta't kasama ko kayo, masarap po yon. Sagot ni Sinag. Nang masiguro nilang wala ng importanteng naiwan, tumayo sila sa may pintuan. Hinawakan ni Sinag ang seradura. Ang malamig na metal sa kanyang palad ay ang huling koneksyon niya sa bahay na ito. Huminga siya ng malalim. Isang hininga ng pagpapalaya. At pagkatapos, marahan niyang isinara ang pinto. Ang pag-click ng trangka ay hindi tunog ng pagtatapos, kundi tunog ng isang pangako. Habang nasa taxi sila palayo, hinawakan ni Luningning ang kamay ng kanyang anak. Isang mahigpit na hawak na nagsasabing, "Hindi ka nag-iisa." Tumingin si Sinag sa side mirror. Mula roon, pinanood niya ang tahanang silangan na unti-unting lumiliit hanggang sa ito'y naging isang maliit na tuldok na lamang at pagkatapos ay tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Hindi na siya lumingon pa. Ang kanilang bagong tahanan ay isang maliit na apartment sa isang simpleng gusali. 2 silid, isang maliit na sala, at isang kusinang sapat lang para sa kanilang dalawa. Malayo ito sa laki at karangyaan ng dati niyang tinitirhan. Ngunit pagpasok nila, isang pakiramdam ang agad na yumakap kay Sinag. Isang pakiramdam na 10 taon niyang hindi naramdaman. Init. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana. Nagbibigay liwanag sa bawat sulok. Ang hangin ay maalwalas. Dito, kaya niyang huminga. Ito na ang ating tahanan, anak, sabi ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa tuwa. Habang inaayos nila ang kanilang iilang gamit, may isang kahon na binuksan si Sinag, isang luma at maalikabok na kahon na itinago niya mula pa noong kolehiyo. Pagbukas niya nito, bumungad sa kanya ang amoy ng tuyong lupa. Sa loob, nakahimlay ang kanyang mga lumang gamit sa paggawa ng palayok, ang maliliit na kagamitang kahoy, ang mga espongha, ang wire cutter. Ang mga ito ay mga saksi sa isang pangarap na matagal na niyang kinalimutan. Isang bahagi ng kanyang sarili na ibinao niya nang siya'y maging asawa ni Rocco. May isang bagay pa sa ilalim, isang block ng clay, nakabalot sa plastic na medyo tumigas na sa paglipas ng panahon. Kinuha niya ito, inilagay sa maliit na mesa, inalis niya ang plastic at hinawakan ang malamig, matigas na luwad. Sa simula, ang kanyang mga daliri ay nangangapa. Ngunit dahan-dahan, bumalik ang alaala. Ang tamang diin, ang tamang pagpisil. Sinimulan niyang masahin ng luwad, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa isang ritmong halos nakalimutan na ng kanyang katawan. Sa bawat pagmasa, tila may lumalambot, hindi lang ang luwad, kundi pati na rin ang isang bagay sa loob ng kanyang puso. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ay naghilom ng mga sugat at nagpatubo ng mga bagong simula. Ang maliit at maaraw na apartment ni Sinag at Luningning ay naging isang tunay na tahanan, puno ng halakhak, amoy, ng bagong lutong pagkain at katahimikan. Sa isang maliit na espasyong komersyal sa ibaba, lamang ng kanilang apartment, isang pangarap ang nabigyan ng hugis. Mula sa isang bahagi ng perang pinagbentahan ng bahay at sa tulong ng walang sawang pag-asikaso ni Luningning, itinayo ni Sinag ang isang maliit na pottery studio. Isang simpleng karatula na gawa sa kahoy ang nakasabit sa itaas ng pinto. At dito nakaukit ang mga salitang pinagsamang sumasalamin sa kanyang paglalakbay. Sinaglupa Pottery. Isang hapon, ang studio ay puno ng buhay. Si Sinag ay nasa gitna, nagtuturo sa isang maliit na grupo ng mga babae mula sa kanilang komunidad. Ang kanyang mga kamay
na minsay nanginginig sa takot ay ngayoy matatag at malikhaing gumagabay sa mga kamay ng kanyang mga estudyante. Huwag kayong matakot magkamali, sabi niya sa kanila. Isang ngangiti ang nasa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ay iba na. Hindi na pilit, hindi na malungkot. Ito ay isang nangiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang luwad, parang buhay. Minsan, kailangan mo munang masira ang unang hugis para mahanap mo ang tamang anyo. Isang estudyanteng may edad na ang nahihirapang isentro ang kanyang luwad sa potter's wheel. Lumapit si Sinag at marahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kamay ng babae. Hayaan niyo lang po. Damhin niyo ang pag-ikot. Huwag niyong labanan, bulong niya. Sa ilalim ng kanilang pinagsamang mga kamay, ang dating gumigiwang na luwad ay unti-unting nasyahanap ang sentro nito at nagsimulang tumaas. Bumubuo ng isang magandang sisidlan. Mula sa maliit na counter sa gilid, pinapanood sila ni Luningning habang nag-aayos ng mga natapos na produkto, mga tasa, plato, at maliliit na paso na may iba't ibang hugis at kulay. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng dalisay na pagmamalaki at kaligayahan. Nakita niyang muli ang kislap sa mga mata ng kanyang anak, ang Sinag na matagal na wala. Isang customer ang pumasok, isang batang babae na namimili ng regalo. Lumapit ito sa isang estante at kinuha ang isang maliit na tasa na may disenyong alon. Ang ganda po nito, sabi ng customer. Nakakaramdam ako ng kapayapaan kapag tinitingnan ko. Salamat, sagot ni Sinag. Ang kanyang puso ay napuno ng init. Bawat piraso po niyan ay may dalang kwento. Pagkatapos ng klase, nang sila na lang dalawa ng kanyang ina ang naiwan, umupo si Sinag sa kanyang potter's wheel. Kumuha siya ng isang sariwang piraso ng luwad at sinimulang paikutin ito. Walang plano, hinayaan niya lang ang kanyang mga kamay na lumikha. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, isang simple ngunit eleganteng florera ang nabuo. Habang hinuhubog niya ang labi ng florera, tumingin siya sa labas ng malaking bintana ng studio. Ang hapon ay nagiging gabi na, at ang ginintuang sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Hindi na siya nakatira sa ang tahanang silangan, ngunit ngayon, sa wakas, naramdaman na niya kung ano ang tunay na tahanan. Ito ay wala sa mga pader o sa laki ng isang bahay. Ito ay nasa kapayapaan ng puso, sa kalayaan ng kaluluwa, at sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik, ang kanyang damit ay may mga mantsa, ngunit ang kanyang espiritu ay malinis at buo. Hindi na siya isang anino sa sarili niyang buhay. Siya na ang nagbibigay hugis sa kanyang sariling tadhana, tulad ng luwad sa kanyang mga kamay. Ngumiti si Sinag, isang ngiti para sa sarili. Siya ay si Sinag. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, siya ay muling sumisikat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag, isang paalala na kahit sa pinakamatigas na lupa, kayang sumibol ng panibagong pag-asa. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay ang kahalagahan ng pagkilala sa ating sariling halaga. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang pagpaparaya ay may hangganan. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagtindig para sa ating sarili, sa pagbawi ng ating kapangyarihan at sa pagpili ng isang buhay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kahit na mga hulugan pa ito ng pagsisimula muli mula sa wala. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway nabigyan kayo ng inspirasyon ng paglalakbay ni Sinag. Ano pong masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like,
i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.